Problema ngayon ng mga bakwit sa Iligan City ang kakulangan ng palikuran. Sa isang evacuation center, dadalawa lang ang portalet na pinaghahatian ng mahigit 400 mga bakwit. May report si Bam Alegre. Hindi na makarinig ang 105-year-old na si Lola Udang, isa sa libo-libong evacuee mula Marawi City na narito sa evacuation center sa Pantar, Lanao del Norte. Hindi na rin daw siya nakakakita. Minsan ang nadula si Lola sa hagdan dito at nabagok ang ulo. Wala kasing kuryente rito sa evacuation center, lalo na sa gabi. Ang mga banyo magkakalayo pa, kaya dagdag pahirap sa mga matatandang katulad ni Lola Udang. Nahulog siya kagabi. Sa silid kung saan tumutuloy si Lola Udang, 17 bata ang kasama niya. Malaking problema raw nila ang banyo. Ang hirap talaga kasi ang baho-baho. Nakikita mo na yung mga kawawa naman kami. Sa buong evacuation center, pinaghahatian ng mahigit 400 individual ang dalawang portalet na ito mula sa isang pribadong organisasyon. Bagamat araw-araw naman daw itong nililinis, mabilis itong mapuno. Kaya nahihirapan ang mga bakwit na gamitin ito dahil nangangamoy. Si Teacher Jamila na malapit lang nakatira sa evacuation area, pinagamit na sa mga bakwit ang banyo nila. Pero napuno agad ang dalawang septic tank, lalo't papasok na sa isang buwan ng bakbakan sa Marawi City. Pansamantala muna sila naghukay ng butas sa lupa, pero hindi rin ito sasapat. At tuwing nakikita namin yung mga tao dyan, na mga evacuees, naawal kami sa kanya para naman po makatulong sa kanila. Kaya nga napag-isipan namin na i-offer yung bahay namin. Batid ng Department of Health na may problema ng sanitasyon sa mga evacuation center. Iba't ibang sakit ang maaari raw makuha rito tulad ng diarrhea at amoebiasis. Pero may solusyon na raw ang DOH. Yung ating mga inilagay na portalets, dapat pang samantala lang yon or quick response, temporary. So ngayon na medyo tumagal na po tayo yung mga evacuees natin sa ating mga evacuation centers dito sa Iligan. Pinag-uusapan na po namin ng OCD at saka ng DPWH na maglalagay na po ng semi-permanent na mga structures. Lalagyan ng septic tank, lalagyan ng ilang cubicles ng toilet. Mula naman Marawi, nagtungong Albay ang ilan pang evacuees. Hindi na raw nila makaya ang nakakabulabog na mga putok ng baril at bomba. Gusto rin daw nilang matiyak na malayo sila sa lugar ng gyera. Bukod sa bakbakan, matinding gutom daw ang inabot nila roon. Pero natatakot talaga kami sa putukan. Siguro ikakamatay namin gutom. Gusto namin na matigil yung dugulo para kahit pa paano makabalik kami sa aming mga lugar. Kasi doon, kahit pa paano, alam mo yung ikabubuhay mo doon. Kaysa dito na hindi mo alam kung anong pwedeng gawin dito. Sa lungsod naman ng Legazpi, nagsagawa ng relief operation ng mga residente, empleyado at sundalo para ipadala sa mga sundalo at mga biktima ng gulo sa Marawi. Masarap po sa feeling na mag-share. Lagi kong pinagdadasal araw-araw na sana matapos na yung gulo sa Marawi. Sa mga oras na ito, mas kinakailangan nila yung ating pagbigay sa kanila ng importansya para magkaroon din sila ng magkaroon sila ng lakas ng loob. At yung mga biktima naman ng krisis sa Marawi, makapag-isip naman na mayroon pa silang magandang kinabukasan. Bam Alegre, GMA News.